Oo, ma. Hindi mo alam kung gaano kababa ang mga parang babaeng ito. Simula dumating siya sa pamilyang Sheng, marami nang tinis na hirap. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ko ikinulong sa mental hospital. Ikaw na hamak na babae, tanggal ka na sa trabaho. Iligpit mo ng mga gamit mo at lumayas ka sa pamilyang Sheng. Lumayas ka na. Palalayasin mo ko sa pamilya Sheng? Hindi ka ba natatakot na magat ang matandang ginang? Nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Kitang binan ko, ang ina ni Roy Zhao. Ang may pinakamataas sa kapangyarihan sa pamilya Sheng. Alam yan, sinaktan mo ako, kaya sinadya niya pa yung bakasyon niya sa France at nagmadaling bumalik para iligtas ako. Tama rin naman, ang isang hamang na tulad mo ay hindi maranasan kung anong ibig sabihin ng pagiging paborito. Huwag mong subukan gamitin si Charlotte para takutin ako. Naitago ko na siya, hindi mo na siya mahahanap. Tama ng pagkikipagtalo sa kanya, palayasin na siya. Huwag mong dungisan sa'yo ng pamilya Sheng. Nanling, akala mo ba sa ganyang paraan, ay susukon ako sa paghanap ng hustisya? Hindi mangyayari yan. Bigla lang bumalik si Wancheng at ginamit ang banyo mo. Nanling, babalik agad ako. Hintayin mo ako. Ang presko ng hangin. Dahil wala nang bawa ng marimabay mababang uri. Talaga ba? Bakit pakiramdam ko? May natitira pang mabahong amoy. Iyan ay dahil sa ilong mo na may sira. Magpagamot ka. Kuya, gusto kong kumuha na isang assistant teacher na may sahod na 80,000 kada buwan. Nasa labas na ang tao. Wanshing, anong assistant teacher yon na may sahod na 80,000? Kinto mo ituturo niya? Sigurado naloloko ka lang. Kausap mong kuya ko, bakit ka sumasabat? Ano bang pananalita mo? Binan mo rin naman ako, hindi ba? Ang hipa ko si Fang Yoran, karapat dapat ka ba? Ikaw? Walang galang. Nanling, bata pa si Wansheng, hindi pa siya marunong umunawa. Magbigyan mo na siya. Ang guro na gusto ng aking mabayat na anak, huwag sabing 80,000 lang. Kahit palang 100,000, hindi yun mahal. Pero, gusto ko munang makita kung karapat dapat pa siya sa presyong iyon. Tawagin mo siya papasok. Gusto kong makita kung anong klaseng tao talaga siya. Teacher Shen, pumasok ka na. Ako si Shen Yu mo. Ikinagagala ko pong makilala kayo. Babaeng walang hiya. Nagkita na naman tayo. Munting ipis. Na-miss talaga kita. Miss mo ko? Narinig ko naghanap ka ng art teacher. Kaya gusto kong magpakilala. Para nakita na kita sa pamilya Sheng. Ikaw ang kasambay na kamakilala ng pinalayas ng pamilya Sheng? Bakit bigla mong naisip na maging art teacher? Gusto mo lang bang kumita ng pera ng pamilya Sheng? Huwag mo rin ituring ang iba. Ang pintor na gusto mo, si Woshing, ay isa sa mga kontemporaryong pinakamapanghimagsik na pintor. Madilim kayong mga obra. Abstract ko, at kakaiba, wala namang pagpapalagang moral. Kapag isang tao matagal na nagsusot ang maskara, madali niyong makalimutan ang tunay mong sarili. Kailangan man isang tao nakakaunawa sa'yo. At ako yun. Ang obra kong ito, ang kamatayan ng banal ng dalaga, maaari mo itong pagmasdan sa pinakamadilim na sulok. Anong kamatayan ng banal ng dalaga? Wala naman kahit anong kakaiba. Sayang na at naniwala pa ako sa kanya. Hindi naman talaga itong kamatayan ng banal ng dalaga. Ito'y kamatayan ni Nanling. Xingyu mo. Ikaw pala talaga. Nagbalik ka na may ibang pagkakakilanlan at para ibang tao ka na ngayon. Sa suot mong yan, siguro marami kang lalaking kinakailangang lapitan. Kung ganun ginang, batay sa dami ng karanasan mo sa mga lalaki, sa tingin mo, ang suot kong ito, ilang lalaki kayang katumbas? Ikaw? Hindi na ako kasambay ng pamilya ninyo. Magpakita ka ng kaunting respeto. Kapag tinaman ako kahit isang hibla ng buhok, ibabalik ko yun ng doble. Shing Ruizao, magsalita ka naman. Palayasin siya ngayon din. Kapag pinalayas mo siya, hindi na ako babalik. Tama na! Kung gusto mo siya. Sakto namang si Miss Shen ay may kugnayan din sa pamilyang Sheng. Hayaan mo siyang manatili. Ikaw talaga, ang hirap mong kausap. Mukhang talagang gusto mo itulak ko sa kawalan. Hindi ba ganon din naman gusto mo? Kahit nasa mental hospital ka na, akala mo ba sa pamilya Sheng,
Ako lang gustong puminsala sa'yo. Si Sheng Roiza na lagi nagsasabing gusto ka raw niya. Siya ang totoong may balak laban sa'yo. Hindi mo pa alam, hindi ba? Ang buong proseso ng paglalagay mo ng gamot sa sabaw ng bird's nest, lihim niyang kinuha ng video. Ganyan siya, kasuklam-suklam at tuso. Sa araw na hindi kanya makontrol o kapag nagsawa na siya sa'yo, iyan ang maging sandata niya para tuluyan kang alisin. Gusto mo lang akong iligaw para kung bumangga ka siyang Rizal, hindi ba? Sayang lang. Dahil ngayon ay magkaalyado kami at ikaw natutukan ng baril. Kapag natapos na kitang harapin, hindi pa walang lahat para harapin siya. Noon, pinaghirapan mo ko ng labis, pero hindi mo pa rin ako nasaktan kahit kaunti. Ngayon, ikaw mismo naghahanap ng kamatayan mo. Huwag mo sabihin hindi ako naging mahigpit. Maghanda ka na magkita kung paano kita babalikan. Maghihintay ako. Ginang Lancy, ang kilalang kilala na reyna ng mundo ng alahas ay dumating pa sa Jiangnan. Kung mapapansin niya ako, hindi ko na kailang matakot na palabasin ng pamilya Sheng. Nanling, bakit hindi ko narinig na inimbitahan ka ng Ginang Lancy? Sino nagsabi na si Ginang Lancy? Hindi ako inimbitahan. Meron akong imbitasyon. Ito imbitasyon ay binigay sa ni Ginang Lancy? Hindi ba ito noong nakarang buwan? Mula sa ikatlong uri ng brand sa event ng Sinyil? Nanling, nandito ka ba para magpatawa? Shinyo mo, ikaw talaga. Nalagas na ka pang ipahamang ako. Isang imbitasyon lang mula sa ikatlong uri ng brand. Ginamit mo pa para magkunwari. Nakakatawa talaga. Hindi ko inaasahan na ikatlong mandugan ng pamilya Sheng ay abos sa ganitong kahirapan na ikatlong uri ng brand na lang ang pinupuntahan. Habang wala pa si Ginang Lancy, umalis ka na agad. Dahil nandito na ako, kailangan kong makita si Ginang Lancy. Kung hindi ko siya makita, hindi ako aalis. Magkape muna tayo. Ay. Ano matanda? Bulag ka ba? Nanling, sobrang na ginagawa mo. Akala ko hindi ka mananakit. Isang mababang otos lang ng katulong naman. Nasira mo pang ibibigay ko regalo kang Ginang Lancy? Katibit mo pang buhay mo na 10 henerasyon. Hindi mo ito mababayaran. Anong mamahaling regalo ito binili mo? Ipakita mo rin sa amin para mabuksan mata namin. Siyempre, itang paboritong scarf brand ni Ginang Lancy. Ngunit bago kayo magsunog ng kilay, pati hindi mo na mag-research, hindi tulad ko, na alam ko ng lahat ang gusto ni Ginang Lancy at mga hilig niya. Ikaw, dahil basura at lumayas ka. Ikaw ang babae ka? Ginang Lancy, ang handa na. Bakit andito ka? Anong tawag mo sa kanya kanina? Itong marangal na si Ginang Lancy. Hindi mo ba alam? Talagang napagandang na pagkakagawa. Gusto ko nasisiyahan. Dahil mataas ang estado ni Ginang Lancy. At itong unang pagkakataon na inimbitan ng ilang mga ginang sa tea party, hindi maiiwasan na may ilan na magnanais na magsunog ng kilay para mapasikat. May ideya ako. Walang makakakita noon sa tunay na anyo ng ginang. Pwede kayo magbis ng bilang katulong. Sa isang banda, masusubok ang kanilang pagkatao. At saka, akma ito sa palagi nagbabago estilo ng ginang. Napaka-interesado niyan. Gagawin natin yon. Ginang Lancy, pasensya na. Nagkamali ako. Humihingi ko ng tawad. Kaya sa mga katulong lang, hindi mo dapat basta-basta gawin ito. Ang iyong pagkatao ay talagang mababa. At ang regalo dinala mo ay hindi para sa sadyang inisa ng ginang. Huwag kang mangaral. Ang dinala ko ay ang paboritong scarf ni Ginang Lancy. Ang aking paborito. Mukhang si Miss na ay karaniwan, hindi gano'n nakatutok sa mga pwede sa fashion world. Ang aking sariling anak na lalaki ay siya pinagtulang gamit ng scarf na ito. At hinigpit hanggang mamatay. Kaya ngayon, dahil ng basura at lumayas ka. Peking impormasyon yun.
Sadyang inangkit mo ako rito? Mga tao, kunin mo rin yung scarf na ito, sabay sa kanya, itawag mo sa labas. Ang utang na ito, at siya kong ibabato sa pamilya Sheng. Shen Yu mo. Kung sinadyang saktan mo ko ng ganito, tsak may dahilan ka. Nung panahon ngayon sa labas ng ospital, ang batang nahulog, tirang apelyido ay Shen, at ang pangalan ay Shen Yusen. Shen Yu mo. Sinabi pang hindi ka nila anak. Maghanap pa para sa akin ng isang tao. Si Shen Yu mo, ni isang sumpang malas ay ayaw makita. Nakalimutan sa napakalaking bitag at may panang ka pang umupo rito. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, sinabi ni Ginang Lancy, mula ngayon, basta yung mga disenyo, hindi pa papayang pumasok sa high society. Talagang naiinis ako. Pero pag naiisip kita, agad ako naiyak sa tuwa. Ibabalik ko sa'yo ang maraming bagay na iyong ina. Ang basura nga naman, dapat nga nasa basurahan lang. Kailangan kong aminin. Magaling kang magpanggap. Pero hindi kang kakatakot sa aking mga mata. Hindi na masama. Ako nga pala yung anak ng ina kong kawawa. Sinaktan mo ang mama ko at ang kapatid ko. Hindi kita papayag magtagumpay. Para na sa pelikula lang. Ikaw pa yung pangunan sa kwento ng paghihigante. Ang balahibo ko yata ay bumangon na. Mali ka. Sa mga kwento ng paghihigante, yung gumigising at bumalik ang bida ang tunay na protagonista. Ikaw ay isang malupit na kontrabida lang. Nakakapuko ng damdamin ay yung deklarasyon ng paghihigante. Sayang lang. Iba yung script na nakuha ko. Hindi tulad ng sayo. Ikaw lang pala, isang surot sa perfectong buhay ko. Ako. At isang surot. Kakailangan ng isang baliw na palaka. Hintayin mo na lang na mahal ang palakang iyon pagkatapos ng pag-usapan, lumabas ka na. Hello? Mr. Sheng Dongfei. Hinahanap ko ba si Sheng Yu mo? Nasa Sheng Mansion siya sa 219 Funan Road. Sobrang miss ka niya. Kumusta? Ang palakang nahanap ko. Sa pa na ba pare-parusa ka? Narinig ko na nung tumakas ka dati, inakaw mong pera iniwan sa papa mo. Pinapasabi niya sa'yo na kapag nahanap ka na niya, siya mismo maghatid sa'yo sa huling hantungan. Masaya kong makita ang walang kwentang papa na yon. Mas mabuti ipagdasal mong walang mangyari. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalupit tuksain ang isang surot ng baliw na palaka. Labing 2 taon kitang inaanak! Buong 12 taon! Alam mo ba yon? Nung inakaw mong pera ko noon, ang mga maniningil ng utang, halos mapatay ako sa bugbog! Araw-araw gusto kitang patayin sa galit! May isang araw ba na ginampan mong tungkulin mo bilang ama? Deserve ang miserableng buhay mo. Ay. Sinasabi ko na sa'yo, binigyan ako ni Nanling ng 500,000 at inutusan ako na huwag ka nang hayaang makabalik sa pamilyang Sheng. Pero dahil naging mag-ama tayo at nagtatrabaho ka bilang guro ng sining, kumikita ng 8,000 sa isang buwan, basta ikaw magbibigay sa akin ng 1 o 2 milyon, palalayain na kita. Bawat buwan, magdeposito ka ng regular sa card ko. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo ngayong araw. Ikaw na parang parasito. Hindi ka karapat dapat na maging ama ko. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako! Ikaw nagsabi niya na! Ikaw nagtulak sa akin ito! Ikaw may kasalanan! Papatayin na kita! Yumo, ayos ka lang ba? Tutulungan na kita. Tatawag ako ng pulis para hulihin siya.
Isa lang siyang pyesa ni Nanling. Hindi nagawa ang utos. Hindi siya palalampasin ni Nanling. Itura na lang pagbayad ng utang ng loob. Pagkatapos nito, wala na tayong ugnayan. Yumo, ihatid kita sa ospital. Ihatid ko pabalik sa pamilyang Sheng. Ngayong gabi, may malagang bisita ang pamilyang Sheng. Malaking bait ang itsura ng mukha ko ngayon. Kaya ko inayang kang pakawalan si Sheng Dongfei dahil iisa lang target ko, si Nanling. Ang Densheng Group ay may taon ng programa para sa pagtulong sa mahihirap na bata sa kamundukan. Talagang kawawa ang mga batang yon. Umasa kami mas maraming bibigay pansin, tumulong sa kanila. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ako'y dinukot. Muntik na kong mamatay. Binibini, sinabi mong dinukot ka at muntik na mamatay. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko rin alam. Nakamaskarang taong iyon. Sabi niya katumanugan na babae ang nagbigay sa kanya ng 500,000 para malabas sa pamilya Sheng. Kalokohan! Paano ko gagawin ang ganitong bagay? Mali na ang tunay mong ama ang naghanap ng paghiganti sa'yo. Anong kinalaman ko roon? Kaya pala, ang taong iyon ay ang tunay kong ama na adik sa sugal. Matagal akong umiwas sa karahasan niya sa bahay. Hindi ko inaakala na magipagsabuatan ang ikatumanugan na babae para tuloy kong paalisin. Ako! Napakamalas kung pakasal ka! Tigilan yung pagkuha! Tigilan nyo! Magkano ang video na yan? Bibilin ko! Panalo ka. Kahapon, gumastos ako ng 50 milyong yuan para lang mapanatili ang dangal ng pamilyang Sheng. Hindi mo dapat ako sisihin. Hanggat nanatili si Nanling, palagi ka may pangamba. Walang kwenta siya sa lahat ng bagay. Nanling, saan ka ba napunta na maaga kanina? May mukha ka pang bumalik. Halika na sa opisina ng abogado. Pirmahan mo ng diborsyo. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang magpanggap. Sinuri kong kasulog yung account ng Densheng. Ang cash flow, hindi man umabot sa 1 bilyon, kailangan mong perang ito. Bukod pa riyan, kung ngayon mismo ay magipag-divorce ka sa akin, hindi ko masisiguro na hindi ko ipagbibili ang aura kung ano ang pipiliin mo, ikaw mong pa siya. Mukhang wala na akong pagpipilian. Isa ko negosyante. Siyempre, interes ang inuuna. Ganon din sa kasal. Magaling. Matalino kang tao. Hindi gaya ng iba. Talo ka na. Hindi ikaw ang nanaralaban kay Nanling. Parating ng taong magiging bangungot mo, maghintay ka na lang. Mga bisita, may nais ako ipahayag. Simula ngayon, muli kong itatalaga si Nanling bilang presidente ng ORA. Batiin natin ang pagbabalik niya. Bukod pa rito, may isa akong magandang balita. Pinaabot ko na simula ngayon. Ang dating katang-uri ng katulong ng pamilyang Sheng, si Shen Yumo. Magiging opisyal ng katulong ni Nanling si Shen Yumo. Palakpakan natin siya. Hindi yata. Ang iyong katulong, mas magaling at mas maganda pa sa'yo. Tama ba yan? Mahal kong bayaw. Yung pamangkin mo magastos, hindi ba't iniwan mo siya sa bishi? Bakit siya nandito? Siguro alam niya na may 2 bilyon ka at bumalik para makipaglabas siya sa pamana. Hindi ako kinakabahan. Kung kaya ko siyang palayasin ng 1 beses, kaya ko rin siyang palayasin ulit. Kung may lakas loob siyang makipaglaban sa akin sa pamana, kahit na kapatid ko siya, hindi ko siya palalampasin. Sana'y hindi siya maghanap ng gulo. Halikan mo ako! Pagkawalan mo ako! Tulong! Tulong! Halikan mo ako! Anong ginagawa mo? Nagpapakahiro ka na naman. Sinasabi ko na, Shen Ruizao, bakit lahat ng bagay kailangan mo pang makipag-agawan sa akin? Siya'y babae ko. Kung may lakas loob ka pang galawin siya, mag-ingat ka. Baka maghiganti ako. May lakas ka, ah! Ngayon, sa'yo siya. Pero hindi ibig sabihin na sa hinaharap, sa'yo pa rin ang sa'yo. Dahil nandito na ako, babalik na ako sa pamilyang Sheng. Abangan mo lang! Ruizao, ikaw pa rin pinakamagaling. Sayang nga lang. Pinalayas ako ni Nanling para sa pamilyang Sheng. Gusto ko lang sana makasama ka araw at gabi. Kaya ko siya pinabalik. Dahil si Nanling, inaalok ka para maging kanyang katulong. Magandang pagkakataon na magkaroon ka ng dahilan para bumalik. Napakabait mo. Dahil dumating ka na sa pintuan ko, wala na akong dahilan para tumanggi. Babalik ka na. Tignan natin kung ano mangyayari. Shinkai, ikaw pa rin magiging hagrang bato ko. Mukhang relax ka pa.
Sino ka ba? Kung malaman ni Sheng Ruizao na nandito ako sa Jiangnan, malaki ang posibilidad na masaktan ako. Pumasok ako para ibalik ka dito, hindi para makinig sa'yo sa mga bagay na nakakabigo. Narinig ko na pinlayas ka sa Jiangnan. Tilawak mong mga ebidensya laban kay Sheng Ruizao at Nanling. Gusto mo lang bang maging alipin kanila habang buhay? Sumakay ka na. Interesado to. Magkikipagtulungan ako sa'yo. Sabihin mo na, bakit mo kailang bumalik sa pamilyang Sheng? May kinalaman ba ito kay Sheng Ruizao at sa ebidensya laban kay Nanling? Ah, ganun pala. Tinulungan ni Nalan si Sheng Ruizao gumawa ng peking account para dayan ng pera ng bangko. Tama. May ebidensya. Nandun sa opisina ni Sheng Ruizao. Nandun sa laptop niya. Pero, maingat siya. Hindi niya kailanman dinala ang laptop palabas ng opisina. Ang password ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Kaya't gusto mo ibalik ako sa pamilya Sheng? Gusto mo bang akitin ko si Sheng Ruizao para makuha ang mga ebidensya ng kanyang krimen? Hindi ko matatanggi. Yung eksena mo sa harap ng pinto ng banyo, talaga namang astig. Halos magpakatotoo na ako sa'yo. Napakagandang babae. Alam kong si Sheng Ruizao. Gusto ka rin niya. Gusto mo bang magtulungan tayo laban sa kanila? O maging target lang kita? Ikaw na bahala. Hindi mo ba napapansin? Ngayong gabi, si Nanling ay parang yumayakap sa isang tao. Ang tinutukoy mo ba si Mrs. Hu? Si Mrs. Su ay may malakas na impluensya. Ang asawa niya may pinakamalaking pabrika ng mga diamante sa mundo. Ano sa palagay mo? Anong gustong makuha ni Nanling? Si Nanling ay nakatampal si Mrs. Lancy at nawalan ng kalahating yaman. Ang sosyal na grupo ni Mrs. Hu, kilalang kilala sa buong mundo. Tanging mga mayaman o makapangyarihan lang ang pwedeng mapasok. Kaya gusto niyang makuha ang pabor ni Mrs. Hu para makuha ang mga diamante. Naintindihan ko na. Tama nga na tinawag kita pabalik. Kaya't sana magkasundo tayo sa ating pagtutulungan. Mali ka. Hindi tayo magkakasunduan. Ito isang kontrata ng pagtanggap. Ang bayad ay yaman ng pamilyang Sheng. Sana malaman mo mga prioridad. At hindi sila. Tatawagan kita. Mrs. Su, matapos ang imbitasyon, talaga isang malaking karangalan. Magsimula na tayo. Narinig ko na ang pamilyang Sheng ay hindi talaga isang old money na pamilya at kaya sa Jiangnan lang may kaya sila. Ang kabuang lakas nila ay nasa labas ng top 100 sa bansa. At ikaw pa, Mrs. Sheng, ay may masamang reputasyon. Wala kami tinatanggap ng ganitong klaseng tao. Hindi kami tumatanggap ng mga katulad mo. Kahit na magkita tayo ng iba na magkasama, papalakas lamang itong ating mga imahe. Gina, inumin niyo pang bird's nest soup. Bakit ka ba nandito? Akala mo bang lugar na ito ay basta na lang maaaring pasukan ng kahit sino? Si Mission ay sa espesyal na alaray ngayong araw. Siya rin yung assistant. Dumating siya. Hindi mo ba alam? Hindi ako ganun ka-interesado sa galak na isang aso. Wala akong pakialam. Tama nga. Talaga namang gusto mong maglingkod sa ibang tao. Ang bird's nest na ito, anong nilagay mo dito? Ikaw babae ka? Mabagsik ka talaga! Pasensya na po, nadumihan ko ito. Tanggalin mong maraming kamay. Bakit ganyan trato mo kay Mission? Hindi ba niyo alam kung gaano kapait ang bayang ito? Nung nakaraan, nilasa niya ang bird's nest ko. Ang mga puting pulbos na ito ay ebidensya. Ang puting pulbos ay pulbos ng nyam. Lahat ng mga tasan natin ay may ganito. Sinabi ni Mission na ang nyam ay mabuti para sa tiyan. Ang ginagawa mong ito, hindi ba't sobra na? Tingnan ninyo. Ang mamahaling bag ni Lanling, pinatanggal ang kulay. Ikaw ay isang meses ng pamilyang Sheng. Bumili ka pa ng peking bag? Talaga namang nakakahiya. Hindi ito ang bag ko. Sigurado may napalit ito. Siguradong ikaw ito. Ikaw lang may kayang gawin ng ganitong kabuksik na paraan. Kinang, huwag mo kong sipain. Nanling, ang mga sugat na ito, ikaw ba may gawa? Hindi ko ginawa. Huwag kayong paloko sa buhayin ito. Siya ngayong assistant. Bukod sa'yo, sino pang kayong gumawa ng ganitong kalupit? Mission, anong palagay mo? Siya ba talaga? Mrs. Feng, huwag mo nang tanungin. Hindi ko ipapakunulo ang ginang. Ang paraan mong ito, mabagsik. Hindi mo ba alam? Sa harapan niya. Hindi ka pwede magtangkang magplano. Tignan mo ang postura ng Mrs. Sheng. Hindi ba't madalas siya mag-init ng ulo? Ano ka ba? Saan ka nagkaroon ng lakas ng loob para turuan ako? Naintindihan ko na. Sa Sheng Yumo ba? Tumigil ka na. Ito si Lu Xiao. Siya ang kaibigan ko. Ang ari-arian niya sa Amerika, sapat na para bilhin ang 10 beses ng iyong yaman. Pinapayuhan kita na mag-ingat kasi ng mga salita at kilos. Walang problema. Kung ikukumpara kay Miss Nan sa mga nagawa niya noon, hindi ito ganun kalaki. Lu Xiao, anong ibig mong sabihin?
Narinig ko, nung ilang taon nang nakalipas, na si Miss Nan ay nagbigay ng utos sa isang ospital na pahirapan ng isang ina at anak at nagpinsala sila ng labis-labis. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat makihalubilo sa mga misis. Sinungaling. Hindi ko ginawa ang ganong bagay. Siguro siya niyo mo lang. Ano pasabog ng chismis? Tama? Anong chismis ang sinasabi mo? Hindi ba't parang ikaw nagsasabi ng walang katotohanan? Ikay nagsasalita ng kalokohan. Hindi ko pinitang mag-ina na yon. Sila yung mga mababang tao. Kay Magis lang namatay. Paano mo nasabi ang mga ganitong salita? Mrs. Su, palayasin siya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat sa ating grupo. Tama. Ayaw ko magkasalaman sa isang masama at walang kaayusan na tao. Mrs. Su, hindi ko talaga ginawa ang ganong bagay. Dapat maniwala ka sa akin. Sabi mo sa akin na dapat magbigyan ng mga tiyumante sa aura. Sinabi ko na kay Shing Ruizao, huwag mong baguhin yung isip. Mrs. Hu, may mga pagdududa pa ako sa iyong pagkatao. Tungkol sa pagkipagtulungan, sabihin na lang natin hindi ko na ito sinabi. Pwede ka nang umalis. Magkikita pa tayo. Nanonood pa ako, Ginang. Ikaw masyadong mahina. Hindi makakalikan ng bagyong malaki. Asawa ko, matagal na tayong hindi nagkaroon ng magkasamang oras. Bakit ka tumatawa? Mukhang nawalan ka ng pakikipagtulungan kay Mrs. Su. Ngayon, gusto mong magpakitang gilas sa akin. Sayang, wala na akong interes sa'yo. Pero mukhang interesado ka kay Shenyo mo. Hindi ba't pa ibang lalaki na papakain sa kanya? Isa siyang babae na pwedeng makuha ng kahit sino. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nagsisinungaling. Nakita na ni Mrs. Su lahat. May isang lalaki na lagi nakasama ni Shenyo mo. Hindi ba't may relasyon sila? Sa harap ay malinis. Ngunit sa loob, isa siyang maduming tao. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Huwag mong kalimutan ang ating relasyon. Ito'y pawang isang kasunduan para sa kapakinabangan. Kung nais mong manatili sa siyang family, kailangan mong magpakita ng patuloy na halaga. Kung hindi, magiging wala ka rin sa huli. Hello, Ma. Ano na naman? Bigyan mo ko ng 30 million. 30 million? Kumusta ka na naman sa pagsusugal? Halos naubos ng pera ng pamilya. Wala na akong pera. Ikaw, walang utang na loob. Kung hindi mo binigyan si Sheng Ruizao ng 200 milyon, hindi ko sana maibayad ang mga utang. Wala akong pakialam. Bukas, hahanapin ko si Sheng Ruizao para manghiram. Kung hindi niyo ko tutulungan, ikakalat ko ito. Tingnan natin kung anong mangyari. Hello? Hello? Maaga pa. Kumain ka na ng lugaw. Anong tinitingnan mo? Anong ginagawa mo? Sino yung lalaki nagprotekta sa'yo kahapon sa club? Naniniwala ka kay Nanling? Mukhang talaga nag-alala ka sa akin. Sino pa bang maliban sa'yo? Walang ibang makakapagbigay sa akin ng ganitong kaba. Pagpasok ko pa lang, tinago mo na agad ang laptop mo. Yan bang tinatawag mong pagmamahal? Gusto kong malaman mga sikreto sa computer. Ang mga sikreto sa computer may kinalaman sa buhay namin ni Nanling. Wala ito sa'yo. Kaya huwag ka na makialam. Dapat malinaw sa mga matatalinong tao kung anong dapat tanungin at ano ang hindi. Lahat ng paligid ay may mga kamera. Mukhang marami ang sikreto dito. So kayo pala yung magkasama. Kaya pala hindi ka paggalaw ng maayos. Anong kailangan mo? Huwag ka na magtago. Hindi ba sinabi sa'yo ni Nanling? Kailangan ko ng 30 million. Magbigay ka na. Magbigay ka ng cheque. Anong 30 million? Wala akong ganung kalaking pera. Walang pera? Nakuha mo naman 200 million mula sa pamilya Nan. Ngayon, ay kailangan ko ng 30 million. Sasabihin mong wala ka? Wala nga talaga akong pera. Ginamit ko ang pera para bayaran ng mga utang sa bangko at para mag-invest sa ibang proyekto. At saka, ang pamilya siya namin, walang perang pambayad sa utang mong panggambling. Sheng Ruizao, ginagawa mo kung katulad ng parang baliw. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ko bibigyan ng pera ngayon, hindi ko aalis dito. Magbigay ka na ng pera. Kung hindi, ilalabas ko. Ipapakita ko sa lahat na hindi mo na ko pinapansin. Kung ganon, wala akong pakialam. Security! Palabasin yung biyanan ko. Ilabas niyo siya. Sheng Ruizao, tatangkaan pa ako? Bitawan niyo ako. Hindi ka martumana ng utang na loob. Ikaw isang traidor. Nanling, hayaan mong maranasan mo ang kahihiyan at pagpapahiya ng isang kamag-anak. Maranasan mo kung anong tinatawag na sakit sa puso. May charity dinner bukas ng gabi. Isuot mo ito at samahan mo akong dumaan.
Gusto mo bang pag-alpustahan ako? Oo. Ano bang gagawin mo? Huwag mong kalimutan, ikaw isang aso na binabayaran ko. Kung ayaw mo, pwede kang umalis ngayon din. Shinyu mo. Bukas ng katapusan mo. Miss Ja, ang ganda niyo po ngayong gabi. Magandang charity event. Tinuturing ko isang magandang tagumpay. Kailangan ko pong matutunan mula sa inyo. Mag-toast tayo. Gusto niyo po bang uminom? Ay, hindi na po. Hindi ba ito ang ina ng pangatlong ginang ng pamilyang Sheng? Hindi. Nandito ko bilang katulong. Ma, anong suot mong yan? Hindi ka ba nahihiya? At ikaw pang magtatanong. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko sana kailangan mong utang para bayaran ng utang. Mga walang silbi. Ikaw, kaya pala, inapa ng pangatlong miss ng pamilyang Sheng, isang sugarol, nagkakahiya. Narinig ko, kalating ari-ari ng pamilyang nan nawala dahil sa kanya. Ang may ganitong ina, nagkakahiya. Oo nga, ang yaman ng pamilyang Sheng, hindi pa rin nangutang sa kanyang ina. Kitang-kita na hindi mabait ang manugang, hindi magandang ugali. Ikaw, nagpayaran ka ba ng pera sa ina ni Nanling? Oo. Akala niya, ako isang boss ng kumpanya ng pautang. Pinilila ko ni Nana magsuot ng kasuotan ng katulong at pumunta sa charity dinner. Nakakagulat. Hayaan mo si Huyan Fei na pumunta. Gusto kong makita po ng lihim dito. Huwag mo akong isanggot. Ipinapahiya mo ako. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Sabi na nagpahiram ng pera sa akin. Kung magsusot ako ng kasuotan ng katulong, ang utang ko na 30 million ay papapatawarin. Hindi ako aalis. Paano magkaroon ng ganong kataw-katawang bagay? Sino nagsabi sa'yo ng ganito? Ang alam ko lang, ang apelyido niya ay Lu. Lu? Hindi kaya si Losing? Shinyu mo. Ikaw may kasalanan. Noong mga nakarang araw, sinasabi ko na pautangin siya. Ikaw ang tumanggi. Sinabi mo ano? Wala kang pakialam sa iyong ina. Hindi mo siya pinapahiram. Ang tindi mo talaga. Seryoso? Ikaw nga isang makamandag na ahas. Hindi kayong talo ni Nanling. Sa si Nanling pala, ayaw yung pautangin para tulungan ang ina? Tao pa ba siya? Talagang sobrang sama. Ang babaeng ito, hindi pa siya kasing pangit ng mga hayop. Mukhang siyang Rizal. Gusto niya magkaproblema kami ng ina ko. Kung ayaw ko, itataboy niya ako. Hindi ko kayo mawala ng lahat. Tama. Matagal ko na tinagang relasyon ko sa babaeng ito. Ano pong pakialam mo sa amin? Si Rizal, gusto ko pa yung tulungan. Ako nang pumili sa kanya. Yung 3 milyon na yan, mas mabuti pa sunogin na lang. Wala kang kwenta. Paano ka naging ina ko? Nagkakasuka talaga. Wala kang silbi. Habang buhay ka pinapalakad ng mga lalaki. Gusto mong sira ng pamilyang Sheng? Ano ngayon? Biyanan, huwag ka na magalit. Magtiwala ka. Yung utang mo, ako nang magbabayad. Nanling, magsulat ka ng isang tseke para sa ina mo. Ni isang sinti mo, hindi ko ibibigay sa babaeng ito. Security, hindi pa ba yung siya hatangin palabas? Nagkakahiya na. Ginigit ang asawa mong pangalan, kaya't ipinagkakasakitan ng sariling ina. Nanling, nakakaawa ka. Wala akong pakialam, ako lang aalis. Nanling, ganyan ka talaga. Ang kapalaran mo, hindi rin maganda. Tandaan mo sinabi ko ngayon. Biyanan, Shenyu mo, mabayaran mo kasalanan mo ngayon. Nakakatuwa nakitang umiyak ka. Talagang masaya ako, Nanling. Mga ganitong taong walang puso, hindi dapat nandito. Tama. Miss Nan, ikaw ang pabigat ng buong pamilyang Sheng. Kaya, mas mabuti pang umalis ka na dito. Mga ginang, huwag kayong ganyan. Alam ni Nanal ang pagkakamali niya. Ganito siya, wala naman siyang mga kaibigan. At medyo kawawa na nga, huwag yun ang gawing problemahin pa siya. Ikaw, huwag kang malaki ng maaga. Malalaman mo rin. Hindi ito maganda. Ang matandang kasambahay, tinamaan ng sasakyan at ang dugo ay nagsilabas. Tumakas din ang driver. Bukas ng gabi, sa charity dinner, maghintay ka na lang sa labas ng pinto. Kung may babaeng lumabas na nakasuot ng kasuotan ng katulong, pwede mo siyang bagayin gamit ang sasakyan. Maghanap ko ng parang para lumabas siya. Shinyu mo, gagawin kong lahat para wala ka ng kalalagyan. Nanling, talaga bang gusto mong saktan ako? Pangit nga lang,
Napamak sa sarili mong ina. Sigurado, may karmang darating sa'yo. Mahal na ginang. Binabati kita. Buntis ka. Ano? Bigla ka bang nawalan ng malay? Pagkatapos ng check-up ng doktor, sinabi niya, 2 buwan ka ng buntis. Ikaw at si Rizal, mag-asawa na kayong 2 taon. Sa wakas, may balita na. Kung malaman na ni Ginang Nan ang magandang balitang ito, sana'y masaya siya. Tama pala, di naman nasasakyan ng mama ko. Kumusta na siya ngayon? Sabihin niyo sa akin, kumusta na siya? Ano nangyari sa kanya? Hindi siya nailigtas. Imposible. Imposible. Nanling, huwag kang magalit. Huwag mong saktan ang anak mo sa tiyan, ha? Lumabas muna kayong lahat. Labas! Anong balak mo? Sa loob ng 2 buwan, hindi kita ginalaw. Naalala mo bang sinabi ko sa'yo? Kung gagawin mo na magdala ka ng anak mula sa ibang lalaki, huwag kang magtaka kung ano mangyayari sa'yo. Hindi mo kayang gawin. Kailangan mo tong batang ito. Magkakakuha ka ng mas maraming yaman mula sa pamilyang Sheng. Pwede mo ipakita sa iba na ikaw isang mabuting asawa, mabuting asawang lalaki, hindi ba? Nanling, talaga namang wala kang pinapalampas. Pero, gusto ko ang plano mo. Hindi anak ni Sheng Rizal ang bata. Sigurado kay Gao Jianze. Ang ganitong magandang balita, paano mo maiiwasan na malaman ng ama ng bata? Ma, pasensya na. Lahat ng ito, kasalanan siya niyo mo. Hindi magtatagal. Padadapain ko siya para maglingkod sa'yo. Huwag kang mag-alala. Siyak na hindi siya magkagaligtas. Ang anak mo sa tiyan mo, sa akin ba yan? 2 buwan kang hindi ginalaw ni Shen Rizal. Siguradong sa akin yan. Paano mo nalaman? Pwede pa nasisyan niyo muna naman? Makipaghiwalay ka na kay Shen Rizal, hindi ko matanggap ng anak ko ay kasamang ibang lalaki. Huwag mo kong pilitin. Kaya kong gawin ang lahat. Talaga? Rizal, anong balak mong gawin? Sheng Rizal, dumating ka ng tamang-tama. Ako ang tunay na ama ng anak sa tiyan ng asawa mo. Ako ang tunay na ama. Rizal, siya nang gulo sa akin. Paano ko na siya nang putulin ng lahat? Nanling, ang tanga mo talaga. Ang lahat ng nangyari sa atin ay nahulog sa mga kamay nila. Paano ka pa niya mapapatawad? Mukhang ikaw isang iniwan na babae mula sa isang mayamang pamilya. Ito ng desisyon. Tamang-tama. Ikaw tang bata ay may babalik na sa aking tabi. Talagang malalim ang nararamdaman mo. Para dito. Pwede kong tulungan kayong dalawa. Basta si Nanling, ipapanganak ang bata para sa akin. At pwede ko siyang palayain. Palalayain mo siya? Paano naman ang bata? Ang swerte ng batang yan at tatawagin niyang ama si Shen Ruizao. Pagkatapos kong babagsakin si Sheng Shihe at aangkinin ng yaman ng Shen family. Kapag naubos ng halaga niya, papaalisin ko siya. Pagdating ng araw, kayong 3 pamilya pwede na kayong magkasama muli. Ikaw? Isang inutil na kaluluwa. Anong kaya mong gawin laban sa akin? Sinasabi ko sa'yo, magpakalma ka. Kung hindi, magagalit na ako. Pwede ko na kayong gulpihin at ang maliit niyong yaman, kayang-kaya kong sirain. Ngayong araw, hindi ako masaya. Kaya mag-taxi ka na lang mamaya. Huwag mong hayaang makita ng iba na magkasama kayo. Ang saya. Nanling, ngayon, maghintay ka ng pabagsak na yung pangalan. Anong ginagawa mo? Hindi ko ba sinasabi sa'yo? Huwag mong lapitan ako kung hindi ko papayagan. Pumunta ako para sabihin sa'yo. Hindi ko papayagan si Nanling na ipanganak ang batang yan. Anong balak mong gawin? Nung una, ginawa kong palayasin ni Xing Ruizao mula sa Jiangnan. Ngayon, gusto ko lang ang isang bata. Hindi naman sobra, hindi ba? Kung gagawin mo yan, wala kang mangkukuha ka isang sinti mo. Walang kailangang masaktan. Maniwala ka, kapag nanganak na siya, doon ka na makipag-usap kay Xing Ruizao.
Ginang, narito na pong mga dokumento tungkol ito kay Gajonzi at sa bata, tama ba? Ako lang ba ang nagmamamalasakit sa'yo? Pagtutuunan kita. Ang paninigarilyo ay masama sa bata. Dapat ay mga anak ka ng maayos. Nandito lang ako, naghihintay. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, may isa pang sorpresa na naghihintay sa'yo. Ginang, ayon sa aming pagsusuri, hindi na tumutubo ang bata. Kung malalaman ito ng iba, check na hindi kita palalampasin, ititiwala ko sa'yo. Hindi ka makapapagtayo sa Jiangnan. Si Sheng, hindi ba ito malalaman ni Mr. Sheng? Hindi niya alam. Kung hindi ko kayang panatilin ng bata, gagawin mo na lang ang huling bagay para sa akin. Shen Yu mo. Gusto mong gamitin ang batang to para laban sa akin. Pero hindi mo alam na gagamitin ko siya para ipadala ka sa impyerno. Bakit hindi tayo pumasok? Panahon na. Ang ano? Anong ginagawa mo? Siyempre, ipapapadala kita sa iyong paglalakbay. Pakiusap, pakawalan mo ako. Huwag mo saktan ang anak ko. Pakiusap, huwag mo saktan ang anak ko. Nanling, ayos lang ba ang tiyan mo? Tumawag ka ng ambulansya. Hindi mo ba kayang patawarin sarili mong anak? Nababanggit ko na ang kakayahan mo. Ikaw ay kasan sa pagkawalan ng anak ni Rizal. Ma, tumahimik ka. Wala nang anak ko. Yumo, alam ko minsan mataas ang galit ko sa'yo. Pero ang anak ko ay walang kasalanan. Paano mo nagawa yon? Alam mo rin na walang kasalanan ng bata. Tulad ng mga tao katulad mo, walang puso, hindi ka karapat-dapat maging ina. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin na sinalang pumatay sa sariling anak para pagbintangan ka? Huwag kang magsinungaling. Hindi kaya ng ibang gawin yon. Pero siya si Nanling, gagamitin anumang paraan para makuha ang gusto. Ang bata ay isang hakbang lang para sa kanya. Alam mo ba, 12 taon na nakalipas, mas masamang ka pa sa kanya ni 10 beses. Nanling, magpahinga ka ng maayos. Maraming salamat sa iyo, Mama, sa pagtulong sa akin. Magalag ka na lang. Mabilis, mahuwasak ko ng lahat ng ito. Rizal, tumawag ka na ng pulis. Ipahuling pumatay sa anak mo. Gawin mo na. Sige, tawagin mo. Ang pumatay ay si Nanling. Gawin niyo na. Anong sinasabi mo? Sinasabi mo ba si Nanling? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Pumunta ko sa bayan ng Sheng para magigante. Si Nanling, sinaktan niya ang mama ko, pati na rin kapatid ko. Nagpanata akong pugulin ko siya ng walang awa. Ibabalik ko siya sa impyerno. Kaya pala, sa buong panahon, ginagamit mo lang ako. Tama. Sayang nga lang, wala ka ng silbi. Masyado nang walang kwenta. Ikaw, wala nang pumasok ka sa buhay namin. Wala nang araw na tahimik kami. Kung gusto mong magigante, gawin mo. Bakit mo kami pinapahihirapan? Ano bang kasalanan ni Roger sa'yo? Ano bang mali namin? Kasalanan ni Royzao na hindi agad nakipag-iwalay kay Nanling. Kasalanan yung lahat dahil sa pera. Walang ibang sisihin. Hindi ba't gusto mong mag-report sa pulis? Gawin mo. Tutulungan kita mag-report. Hindi pwede. Si Nanling ay asawa pa rin ng apo ko. Hindi pwede na may kaso sa aming pamilya. Huwag mong sirain ang dangal ng pamilyang Sheng. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung gusto mong talaga mag-report, bago pa man, pinili ko ng patawarin ng pamilya. Ngunit, ikaw nagbigay luha. Isang grupo ng mga kriminal. Ako, si Shen Yu mo, opisyal kong idideklara ang digmang laban sa iyong pamilya. Go! Sheng Rizal, Nanling, mabilis din kayo mong makaawa sa akin. Nakikita kong maganda na yung pakiramdam. Maraming salamat sa iyong pag-alala. Noong araw na yung sa ospital, kung hindi mo ko tinulungan, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sino ang mag-aakala? Si Shen Yu may mukhang malambing. Pero ganun pala siya kalupit. Siguro tayo nagkamali sa tao. Oo nga. Ha? Hindi ba si Losing yan? Isang sikat na diamond bachelor sa Amerika. Narinig ko nga na ngayong pagkakataon, nagbalag siya ng walang bilyon para mag-invest. Ang gaya naman itong diamond bachelor, hindi ko tatanggapin kung hindi ko makuha to. Hindi ako titigil. Lu Xiao, pwede bang makipag-usap? Pasensya na. Hindi ako interesado.
Nahihilo ako. Ayos ka lang ba? Alam ko na, walang lalaki na hindi mahilig sa magagandang babae. Gusto yata ni Lucian na mamumuo ng isang kumpanya. Bakit hindi mo subukan ng proyekto ng Dengshin sa West Sea? Ganun ba? Ginamit mo ba ang ganitong paraan para makipagnegosyo sa mga lalaki? Kung gusto mo, magbibigay ko ng mas excited na paraan para makipag-usap tungkol sa proyekto. Kaya ko naman ibigay sa'yo, mas maganda pa kaysa ibinibigay ni Shenyu mo at mas mabuti. Talaga? Sige nga. Gusto kong makita yan. Bukas ng gabi, may malaking pagtitipon ng pamilyang Sheng. Sana makapunta ka. Anong kulay ng lace dress ang gusto mo? Ang gusto ko, walang suot. Ayos. Walang problema. Maganda ako ng sorpresa bukas ng gabi. Hello? Nahulog na siya sa bitag. Inanyayahan niya ako sa pamilyang siyang bukas ng gabi. Magpatuloy tayo ayon sa plano. Panahon na para ipakita ko ang aking tunay na pagkakakilanlan. Narinig ko, ang CEO ng Muzing Group ay mag-i-invest sa Dengshin sa proyekto sa West Island. Kung makuha ko si Luzeng, ang isang malaking tao na ganito sa buong bansa, walang ibang makakakita ng gatong uri ng karangalan. Oo nga, lahat ito dahil sa pagsisikap ng third young madam. Hindi kami mga maliliit na pamilya na hindi kayang tapatan. Masaya akong marinig. Si Lu Gunzi ay humahanga sa lakas ng Dengshin. Wala naman akong ginawa, sumabay lang ko sa agos. Shinyu mo. Ikaw na naman? Talagang hindi ka nawawala. Sino siya? Bakit hindi ko pa siya nakita? Isang hindi kilalang tao. Laging laban sa pamilyang Sheng. Narinig ko, idalagaan siya ng presidente ng Muzing Group, si Luzeng. Ang apo kong hindi pa ipinapanganak, siya nagdala ng kapahamakan. Noong panahon na yon, lahat kami nadaya sa kanyang malinis na itsura. Ay, may isang bagay kayong sinabi ng mali. Ang apo ninyo ay pinahamak na kanyang ina. Wala akong kinalaman. Mission, pakisuyo. Magpakita ka ng respeto. Bakang mga gwardya ay magtulak sa iyo palabas. Relax lang. Bumisita lang ako ngayon para makipaglaro kay Miss Nanling. Wala nang iba. Ang kwintas na ito. Familiar ba? Ito ang disenyo mo 3 taon na nakalipas. Nung panahon ngayon, naging sikat ka dahil sa kwintas na to. Tama ba? Ang reputasyon mo sa industriya sumikat, hindi ba tamang sinasabi ko? Hindi ko akala na ikaw babae ka. May content taste din pala. Sayang nga lang. Kahit na isang manok ay magsuot ng kwintas na diamante, hindi pa rin siya magiging isang phoenix. Ano sa tingin mo? Ganun ba? Waiter. Sa'yo na to. Totoo po ba? Ano? Yung kwintas na nagkakalaga ng 10 milyon, ipinamigay lang? Yung kwintas ba ay galing sa mga magnanakaw? Mga katulad mo na mahirap? Paano kayo mabibili yan? Yung disenyo ng kwintas na to, kamukha ng Sunny Nanling, pero parang hindi yata ito binenta ng aura. Baka naman, kamukha lang? Dahil para silang galing sa isang tao, ang tao na yon ay ang gunman ni Nanling. Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Yung disenyo ko, lahat yan ay gawa ko lang. Ako na mismong patunay. 3 taon na. Akong naging gunman ni Nanling sa likod. Lahat ng gawa mong proyekto. Ako nagdisenyo. Kasama na siyang Yue, yung overseas na estudyante. Siya yun? Hindi ko akalain na si Shen Yu mo yun. Hindi. Itong mga chat records namin ni Nanling, kung saan malino na nakasulat, bawat disenyo na binigay ko sa kanya. Yung tinatawag niyang chief designer ng aura, isa lang siyang manuloko. Nakakatawa. Dahil dito sa peking chat records na ito, akala mong manuloko mo kaming lahat? Ang tanga mo. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi ka napapaamo. Hindi mo inaasahan ito, Nanling. Para magigante, nagsimula ko 3 taon na nakalipas. Talagang magkapareho. Hindi ko akala na yung disenyo mo. Lahat pala binili kay Mission. Tapos sinatawag ko pang sarili mong chief. Nanling, ang kapal ng mukha mo. Baka naman alam ni Mr. siya ng lahat. At kasabot siya ni Nanling sa paglilan sa atin. Hindi na kami bibili ng mga alas ng aura. Maghintay kayo, magre-retiro na kayo sa merkado ng bansa. Ikaw, akala ko pa naman may talento ka talaga. Binili mo lang pala. Pinapahamak mo ang aura. Yung mga disenyo, lahat ay binili ko na sariling pera ko.
Shinyo mo, wala akong utang na loob sa'yo para sa bayad mo. Kaya nilalabas mong lahat ng kalat laban sa akin. Medyo wala ka na bang moralidad? Moralidad? Pagdating sa moralidad, may mas malaking surprise ako para sa'yo. Sheng Ruizao, dumating ka sa tamang oras. Ang bata na nasa tiyan ng asawa mo, ako ang tunay na ama ng bata. Shang Rizal, siya nagpunta sa akin para mag-abala. Bala ko na sanang tapusin siya at putulin ang lahat ng ugnayan. Talaga namang ang swerte niya. At pumayag akong tawagin niya akong papa. Hintayin ko lang na magtagumpay ako laban kay Sheng Chihe. At mamanahin ko ang negosyo ng Sheng family. Papayagan ko na siyang umalis. Pagdating ng oras, kayong tatlo, magkakasama na kayo ng buong pamilya. Napakasama. Si Shang Rizal hindi rin mabait. Alam niyang hindi siyang ama ng bata. Gusto lang niyang gamitin ng bata para makuha ang mana. Rizal, yung bata sa tiyan ni Nanding, ano ba talaga? Hindi, Lola. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi nila. Hindi ko sinabi yung mga yon. Ang babaeng ito, punong-puno ng kasinungalingan. Isa siyang babaeng maloloko. Tama. Tinitiyak ko na hindi ko ginawa. Wala akong kasalanan sa pamilyang Sheng. Shinyo mo. Huwag mong gawing maling impormasyon. Akala mo ba na kung maglabas ka ng sirang recording, maloloko mo kami? Sobrang ng ilusyon mo. Hindi sapat ng recording lang. Pumasok ka na. Mama, Hanapin mo isang bata, si Xiaolai. Dali mo siya para sa DNA test. Gusto kong ipakita sa lahat ang maskara ni Nanling. Nanling! Hindi ko inaasahan. Naninuloko mo lang kami. Anong pamangkin? Eh anak mo pala. Napakasama mo. Hindi. Hindi ako mama mo. Lumayas ka! hindi ako gusto ng mama ko. Nanling, akala ko pa nang titiwala ko sa'yo. Hindi mo pa nga kayang tanggapin ang iyong sariling anak. Mas masaka pa sa hayop. Lahat tayo nagkamali. Pwede peke ang report. Bagay siya ang pinapaniniwalaan ninyo at hindi ako. Isa na siyang mababang tao. Wala kayong dahilan para siya ipagtanggol. Wala mong ginawang mali sa Sheng family. Hindi mo ginawa ang kasalanan sa Sheng family? Pero ako, baliwala lang, hindi ko ginawa ang mali sa Sheng family. Pero paano mo nga ba dinala ang mga anak ko? Dalawa pang dinala mo. Kaya pala si Xiaolai talagang anak ko? Siyang anak ko? Alam ni Nanling, pinaniwalaan kanya ng mga taon, hindi siya karapat-dapat maging ina ng anak. Sa aming dalawa, ang anak ay walang kasalanan. Pag ipahayag ko ito sa buong mundo, dalhin mo si Xiaolai. Dapat siyang magkaroon masayang pamilya. Si Xiaolai ay anak ng pamilya Gao. Ibabalik ko siya sa pamilyang Gao. Nanling, ikaw talaga! Ang pamilyang Sheng namin ay ikaw nagpatumba. Makinig kayo, mga kaibigan. Ang totoo, kami ni Roizao, matagal ang tinapos ng kasunduan. Pinili tapusin na ito. Nakita niyang kanyang tunay na mukha. Kaya, lahat ng kanyang mga ginawa, wala nang kinalaman sa pamilyang Sheng. Kami sa pamilyang Sheng ay mga biktima rin. Ikaw, bakit ka tumatawa? Tinutukso ko kayo dahil puro kayo kasinungalingan. Ginagawa niyo kaming mga tanga. Kayo at si Nanling, pareho lang kayo. Walang pinagkakaiba. Anong drama ng pagpapakita ng sakit? Shinyu mo. Sinira mo ako. Pabayaran kita at isasama ko sa hirap. Huwag mong saktan si Yumo. Tsak na magsisisi ka. Liu Xiao, tumating ka na. Sheng Ruizao, buksan mo ang mga mata mo. Ako lang dala ng investment mula sa Mosing Group. Kung magdesisyon ka makipag-divorce sa akin, sisiguraduhin kung matatalo ka. Kung gusto mong makuha ang investment ng Musing Group, kailangan mong itanong sa aming presidente. Hindi ko kaya magdesisyon. Presidente? Ikaw naman ang presidente, hindi ba? Mga kaibigan, ipapakilala ko sa inyo. Si Miss Shen Yumo. Siyang presidente ng Musing Group. Siyang nasa likod ng lahat ng ito. Imposible. Paano posible? Paano siya naging presidente ng Mosing Group? Para magsinungaling ka ng ganito, sabi mo sa akin kung hindi totoo. Sabi mo hindi totoo! Nasa harap ng katotohanan, hinim ko hindi maniwala.
Hindi ba't gusto mong ipilit sa amin na makakuha ng investan mula sa Sheng family? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't pumunta ka sa libigan ng mama ko at humingi ng tawad, hindi man kayang kapatawaran. Baka pag-isipan ko pa. Bakit ko gagawin yon? Hindi ba't siya lang walang silbi? Hindi matibay? Anong kinalaman ko? Sige. Kung ganun, ang Sheng family. Teka! Miss Shen. Sinanling at ang Sheng family, wala nang ugnayan. Ngayon, ipapahayag ko na kami nila hiwalay na. Inaasahan ko, Miss Sheng, ang pagpapatawad mo sa Sheng family. Gagawin ko kung anong nais mo. Pareho lang kayo ng klase. Ikaw isang sinungaling, hindi ka karapat dapat. Gusto mo ipilit na magkipag-divorce at iwanan mo Sheng family? Magdamdam ka. Hindi kita hahayaan. Sheng Ruizao, hindi ka makakataka sa akin. Shen Yumo, ang paghihiganti ko para sa araw na ito ay darating din. Maghintay ka lang. Miss Shen, sinanling at ang Sheng family ay wala nang ugnayan. Hinihiling ko na magbigay ka ng awa. Patawarin mo kami. Naaalala ko na sa Sheng family pa ako. Inibigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo ito pinapahalagahan. Hindi ka karapat dapat ng patawarin. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ng pag-asa. May isa lang ng kondisyon. Ikaw, dapat mabiti sa pwesto bilang Pangulo ng Dengsheng. At ay iyong kuya, si Sheng Shihe, ang papalit bilang presidente. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Ruizao, para sa Dengsheng, kailangan mong pumayag. Oo nga. Una, kunan pera ng babaeng ito. Iangat mo na siya. Pagkatapos, pwede pa magsisi. Sige, basta't pumayag ka sa investment. Ako'y magbibitiw agad bilang presidente. Simula ngayon, si Sheng Chihen ang magiging presidente ng grupo. Ayun! Narinig ko rin sa aking pinakamamahal na kapatid. Maraming salamat. Sige, mga kaibigan, ako bilang pinakamataas na tagapagpasya ng Muzeng, ipinapahayag ko na ang Muzeng ay magsisimula ng isang 800 million project ng investment, target ng investment, Dengsheng Group. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Sheng Ruizao, paano kita tutulungan? Ang Sheng family ay nasa aking lista ng mga nais magigante. Tara na, Luzeng. Paalam. Bakit bumalik ka pa? Nagdesisyon ako makipag-divorce sa'yo. Bukas, pupunta na tayo sa lawyer. Huwag ka na magbigay ng problema sa Sheng family. Sige, mukha ka nagdesisyon nga tapos ang relasyon natin. Wala na. Kung ganon, hindi ko na kailangang itago pa ang ginagawa mong pananakit sa ex-wife mo. Anong sabi mo? Nang ikinasal ka sa ex-wife mo, nabangkarot yung pamilya Fang. Nang panahon iyon, ang lakas ng Nan family, iniisip mong matutulungan kita pero hindi mo kayang tiisin ng ex-wife mo. Kaya, unti-unti ininsulto mo siya. Tama ba? Wala kang patunay. Hindi ako dapat matakot sa'yo. Oo. Walang patunay. Pero alam mo, ang epekto ng mga pahayag sa publiko. Kung malaman ng Dengsheng Group, anong mangyayari sa'yo? Anong kalamangan mo para matalong kapatid mo? Siguro, ikaw maaalis sa Jingnan. Wala nang ibang magkikinabang kundi ikaw. Pumunta ka na. Kaya't sinasabi ko sa'yo, huwag mo kong galitin. Ang kakawin nating dalawa, si Shen Yumo. Pagkatapos niya, pag-usapan na natin ang mga problema natin. Hindi pa huli. Tama ba, mahal kong asawa? President Sheng, bumagsak ang mga stock ng Sheng family. Maraming mga bangko ang nag-refuse. Ano? Mukhang hindi rin magaling ang Ding Sheng. Matagal nang hindi nag-i-invest si Shen Yumo. Malamang, niloloko lang tayo ng babaeng yon. Pero wala akong dahilan na makisama sa pamilyang Sheng. Kaya, kukunin ko na lang ang pondo at tatakas. Iiwan ko na lang kalukuhang ito kay Sheng Ruizao. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Yumo, hindi, President Shen. Tumakas si Sheng Chihe gamit ang pera. Basta tumulong ka para iligtas ang Ding Sheng. Tutulungan kita para pabagsakin si Nanling. Ruizao? Anong ginagawa mo dito? Magpakumbaba ka. Mula ngayon, si President Sheng na ang mangunguna sa Aura. Siya ang aming Pangulo ng Lupon. Kailangan mo siyang tawaging boss. Ipinenta mong oras sa taong ito? Sheng Ruizao, nababaliw ka na ba? Hindi siya nababaliw. Ikaw masyadong inosente. Parma kong ipinaabot sa'yo na ikaw itinanggal mula sa Aura. Nalakas daw kapag tanggalin ako? Ako ang chief ng Aura. Ikaw, anong klaseng tao ka?
Wala kang kahihiyan. Yanshi, ipasa mong mensahe. Mula ngayon, si Nanling ay tinanggang mula sa aura kung may magtanggang kumuha sa kanya. Ito'y laban sa akin. Ikaw! Magkikipag-away ko sa'yo! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi pa sapat, Nanling. Hindi pa tapos ang laro. Ginang, pwede ba kung pumasok sa iyong kupunan? Pwede kong iwan lahat at sumama sa'yo sa ibang bansa? Matagal ko nang narinig ang mga disenyo mo sa nakarang 3 taon. Lahat ay mula sa mga kamay ni Miss Shen. Ngayon, wala ka ng kalabasan. At dala mo pang mga ito para papakitang gilis at manloko. Walang hiya. Mrs. Lance, ang karanasan ko sa mga taon na ito, marami din yon. Magkakatulong ako sa'yo. Ngayon, tanging ikaw lang makakapagligtas sa akin. Isang salita mo lang, check na makakabangon ako. Pwede ba kung pumasok sa iyong kupunan? Pwede ba? Una, magtama ng magandang asal. Nanling, ang pinakamalaking problema mo, hindi ang kakulangan sa kakayahan, kundi ang kakulangan sa moralidad. Dumating ka na sa puntong ito. Umalis ka na. Wala nang kakatulong sa'yo. Mrs. Lance, maganda yung alok. Tatagapin ko lahat ng ito. Shinyu mo, bakit ka nandito? Si Mission ngayon ay aking kasosyo. Ang kanyang kalaban ay aking kalaban. Naintindihan mo ba? Kayong dalawa pareho lang. Talagang mga hamak. Hamak? Sino bang hihigit sa'yo? Ngayon, malakas ka pa ba? Kaya kitang pisiling gaya ng pagpisil ng isang langgam. Alam ba kung bakit pinapanatili kita? Dahil hindi ko pa kayo nilalaro. Hanggang may isang pirasong laban ka pa. Wala kong tigil na pagpapahirap sa'yo. Hanggang wala ka ng pagkakataong huminga. Shinyu mo! Huwag kang magmayabang! Tumigil ka. Iwan mong disenyo. Hindi mo ito karapat dapat gamitin. Magkakaroon tayo ng kasunduan. Pwede kitang i-divorce, pero kailangan ko bayaran 50 milyon. Nanling, baka naman sobrang tingin mo sa sarili mo. Karapat dapat ka ba ng 50 milyon? Kakatapos mo lang ibenta ang aura, alam kong may pera ka. Kung ayaw mong ibigay sa akin, pupunta tayo sa korte. At kalahati ng yaman mo ay magiging akin. Ngayon, ang kailangan ko lang 50 milyon. Kapag nagkuha ko ng pera, hindi na kita aabalahin. Sige. Ibibigay ko sa iyong 50 milyon. Kunin mo ang pera. Maglaho ka na. Sheng Ruizao, ako si Nanling at check na pipilitin kita magsisisi. Maghintay ka. Tamang hinala mo. Pumunta siya sa akin para humingi ng pera. Binigyan ko siya ng 50 milyon. Ano ang susunod kong gagawin? Wala kang karapatang magkialam sa aking desisyon. Gawin mo yung tungkulin. Pagod ka na ba? Hindi mo na kailangan gawin ang lahat ng ito. Wala ka na bang ginagampanan ng iba pang papel? Ako nang gagawa. Walang problema. Hindi magtatagal si Nanling. Hintayin mo mawalan siya ng lahat. Pagkatapos ay isusumong ko siya sa kulungan. Kasalukuyan ko inimbestigahan ang asawa ni Legion. May kutob ako na may kinalaman si Nanling. Sana magkaroon ng resulta. Bibili mo ba ang Legion Commercial Street? Hindi kailangang bilhin. Natural na may magbibigay sa akin. Ito na huling pag-asa ni Nanling. Ang huling straw na magliligtas sa kanya. Dinala mo ko dito ngayon para saan? Ang mga tindahang ito ay mga bago kong binili. Kumusta? Naggastos lang ako ng 50 milyon. Hindi naman ganun kamahal. 50 milyon? Saan ka kumuha ng ganun kalaking pera? Huwag ka nang mag-alala dyan. Mula ngayon, ako, si Nanling, ay magtatag ng sarili kong brand ng alahas. Kiling. Hindi na ako kailangang kontrolin ng iba. Boss Nan, ang Legion Street ay binawa ni malaking kumpanya. Ano? Sino? Ang Musing Group. Shinyu mo. Shinyu mo. Alam mo na binili kong mga tindahan sa Legion Street. Kaya pinawi mong buong kalye. Hindi ko iniisip na ako'y ganun kahalaga sa'yo. Huwag mong sabihin napakataas mo na tingnan ang sarili mo. Ang Legion Street ay aking nabili, pero dahil sa malaking utang na meron si Mr. Shu ng Legion Street, pilit niyang ipasa sa akin ang buong kalye. Anong kontrata? Ito isang kasunduan mo at ni Mr. Shu. Wala kong kinalaman. Hindi ko akala na magiging ganito ka. At hindi ka na nahiyang pagplano laban sa akin. Ganun ba? Si Sheng Ruizao ay pumayag magbigyan ng pera sa akin. Ikaw pa lang nag-ayos? Tama.
Pinalayas ko ang aso sa kanto. Kailangan mo ng pera, kaya kailangan mo ng pondo. Iniisip ko na ito ng maaga. Alam ko yung balak. Kasalanan mo rin. Shinyu mo. Pinatagal mo ko at pinaubos ang lahat. Kailangan ko rin gamitin ka para magtago ng mga pagkatalo. Magkasarang lahat ng negosyo ng pamilyang nan. Pati kayo nandyan pa. Nagwawala. Imposible. Nasa balita na yan. Swerte mo pat na ng apelyido mo. Ano nangyari? Hindi mo ba alam? Gusto niyo bang makita bumagsak ako? Mangarap kayo! Ang pamilya nan ay may lupa pa sa Fuhay. Basta magtagumpay ang plano ng Fuhay, ang pamilyang nan ay tsikra makakabangon. Yan ba yung lupa ng 3 taon na nakalipas? Hindi ko na nga maaalala yung balitang yon. Ako mismo napakalat niyan. Sabi ko magtatayo doon na isang tourist development area. Hindi ko akala na maniniwala kayo. Lalabas ka ng 500 milyon. Bumili na isang basurang lupa. Ikaw na masamang babae. Papanoodin ko kayo. Sige, ipakita mo. Ikaw, ito bang hinahanap mo? Ibalik mo sa akin yan. Ang mga video sa loob, dinilit ko na lahat. Wala nang huling lihim mo. Sa huli, matatalo ka rin kay Shinyu mo at matatalo ka rin sa akin. Anong gagawin mo? Akala mo ba hindi ako makakatakas? Sasabihin ko sa'yo, may anak pa ako. Mayroon pa akong gaudyanse. Kahit iniwan ako ng lahat ng tao, hindi lang ko iiwanan. Ganun ba? Gusto kong makita, panoorin natin. Pero, paano mo tinetrato si Xiaolai? Sa tingin mo ba, tatanggapin ka pa nila? Sigurado kung matatalo ka. Sigurado yan. Chense! Buksan mong pinto! Chense! Anong ginagawa mo dito? Chense! Nagkuha na kami ni Shinrui Zhao. Pwede na kong bumalik sa iyong tabi. Matutundan ko na sa'yo. Magiging iyo na ako. Ganun ba? Ikaw na isang babae, kayang iwanan ng sariling anak. Hindi ko kayang abutin ka. Hindi ka kaya makita ni Xiaolai. Huwag mong guluhin ang buhay namin. Chense! Chense! Buksan ang pinto, Chense! Ikaw, Chense! Hayop ka! Shenyu mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Akala mo ba natalo na ako? May isa pa kong lihim. At yun yung kamatayan. Shenzong, nahanap na namin ang kinaroroonan ng iyong ama. Magaling. Gawin mong malaman ni Nanling ang balitang ito. Wala na siyang pwedeng takbuhan. Hindi ko siya tutulungan. Paano ko siya mahuhuli kung hindi ko siya itutulak? Shenzong, napakatalino mo. Nanling, hindi mo na kailangan matatalo ang aking mga kamay. Nako, akala ko pa nurse ka. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi mo pa siguro alam ang anak mo si Shenyu mo ay isang bilyonaryong mayaman. Ano? Bilyonaryo siya? Tumahimik ka nga? May usapan kami bukas ng gabi. Makikita kami sa lumang gusali sa silangan. Kung gusto mo ng pera, dapat alaman ako anong gagawin mo. Bilyonaryong mayaman na hindi pa inaalagaan ng ama. Tao ka pa ba? Shenyu mo. Ngayon ang araw mo. Ngumiti ka sa kamera. Ikaw ba to, Shing Dongfe? Oo. Para yung ginawa mong pagkakasala kay Legion, hindi ba? Gusto ko rin parana sa'yo ang pakiramdam na mapagbintangan. Ano nangyari? Natakot ka na ba? Wala akong kinalaman kay Legion. Siya na mismong nahulog sa hagdan. Hindi katulad mo, na may mga kamay na may dugo ng tao. Ikaw ang pagkukunwari. Shinyu mo. Tanungin mo sarili mo. Kung hindi ba si Legion ang nahulog sa hagdan, palalampasin mo pa siya ng buhay? Huwag ka nang maging banal. Oo. Kung hindi siya nahulog sa hagdan na yon, hindi ko siya patatawarin kahit kailan. Pero hindi ko katulad mo. Nananakit ng inosente. Walang kaluhuran. Ikay hindi mo yung walang awa. Kaluhuran? Anong kasalanan ko? Kayong mga ganitong tao ay parang langgam lang. Nagpapatuloy na lang buhay. Akala mo ba na kung wala ako, magiging masaya ka naman kasama ang buong pamilya? Mali ka, Shinyu mo. Tingnan mong walang silbi mong ama. Tama at mahilig sa alak at pagsusugal, pati rin sa pangbugbog. Kahit wala ako, magiging biktima rin siya na iyong ina hanggang sa mamatay. Ang iyong malupit na buhay ay nakatagda na mula pa nung ikaw ay pinanganak. Walang hiya ka. May sasabihin ako sa'yo. Ang totoo, si Shinrui Zhao, alam niya na matagal ko nang pinapahirapan yung ina. Alam niya
Na kung dahilan kung bakit inabot ng masama si Legion. Bago ko siya pakasalan, imbestigahan na niya ang lahat ng ginawa ko. Tingnan mo. Alam niyang puno ko ng kasalanan. Pinilit pa rin niyang itago ang lahat ng mga kasalanan ko. Ito bang tinatawag mong karma? Ngayon alam mo na, lahat ng nangyari, mas dapat mong galitin si Sheng Rizal. Ang ahas na ito, siya rin ang masala sa pamilyang Fang, pati ang pamilyang Fang, siya ang may gawa. At dahil alam nyo na ang lahat, hindi ko na kailangan magtago. Hindi ba? Ang pamilyang Fang, kasalanan ko yon. Alam ko na ang lahat ng lihim ng pamilyang Nan. Pero, paano ko ipapapulis? Magkakaroon ba tayo ng malaking problema kung gagawin ko yon? Hindi ko kayang gawin yan. Anong plano mo? Ipapadala kita sa mama mo. Tama ka. Meron akong hindi kayang bitawan. Pero alam mo, sobra nang nalalaman mo. Sheng Ruizao! Wag! Mga kaibigan, dumating kayo sa tamang oras. Ang taong ito, pinapahirapan niya si Nanling. At ako rin. Kunan niyo siya sa kamera. Kunan niyo siya! Pasensya na. Dapat sana mong kukuha ebidensya laban kay Nanling, pero hindi ko na sana madadamay ka rin. At kung ganun, pwede ka na rin isama. Meron ka pang kasong pang komersyo. Magsama na kayo sa kulungan. Hindi ko akalain na matatalo pa ako sa'yo. Dapat nung una pa lang, pinigilan na kita. Tama na. Tapos na. 12 taon na. Sa wakas, nagwa ko ng paghihigante. Yumo, tapos na ang lahat.